In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Ngayon, mainit ang usapan sa bagong rules. Nakakapasa lang sa White House for review at kung paano babaguhin ng SEC ang mismong definition ng security pagdating sa crypto. At habang nangyayari yan, si Bitcoin kumakapit sa ibabaw ng 70,000 pero ang next move niya nakadepende sa isang bagay na sobrang bigat sa global markets. Yung tensyon pa din sa pagitan ng US at Iran at kung magtutuloy-tuloy ba ang usapan o babalik ang gulo. So yun ang alamin natin at kung interesado ka sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa pinakamalaking balita. SEC nag-send na ng proposed crypto interpretation sa White House para i-review. Ibig sabihin, hindi lang ito internal memo na umiikot sa loob ng agency. Dumaan na siya sa Office of Management and Budget o OMB na parang checkpoint para tuluyang umusad ang mga major rules at policy moves sa federal level. Ayon sa public records, dalawang proposed rules ang pinasa ng SEC para i-review, kabilang yung interpretative notice na inilabas nila last week tungkol sa kung alin sa digital assets ang pwedeng ituring na security under federal law. At ang status ngayon, pending review. Simple pakinggan pero sobrang big deal nito kasi kapag natuloy at na-finalize, pwede nitong baguhin kung paano nagre-regulate at nag-e-enforce ang SEC pagdating sa crypto. Ngayon, ano ba yung pinakalaman ng interpretation na ito? Malinaw ang sinabi ng SEC Chair na si Paul Atkins, may 4 na types ng digital assets na hindi raw nila ituturing na securities under their purview. Una, digital commodities. Pangalawa, digital tools. Pangatlo, digital collectibles kasama na ang NFTs. Pang-apat, stablecoin. At sa interpretation na ito, gusto nilang gumawa ng coherent token taxonomy, parang classification system para hindi na hula-hula ang market kung saan lulugar ang token. Kasama rin dito yung part na nililinaw kung paano titingnan ang non-security crypto asset at kung kailan siya pwedeng makonsider na investment contract. Bakit mahalaga yung investment contract part? Kasi dito usually umiikot ang banggaan noon. Kapag ang token in-offer sa paraan na parang mag-invest ka tapos kikita ka dahil sa trabaho ng issuer o team, mas malakas ang angle na pwede siyang pumasok sa securities bucket. Pero ang bagong direksyon ngayon, mas sinusubukan nilang ihiwalay kung ano talagang security at ano ang hindi. Hindi ibig sabihin wala ng regulation, pero ibig sabihin mas malinaw na ang lane. Kung digital commodity ka, ibang treatment. Kung digital security ka, doon papasok ang security laws. Pero take note, proposed pa lang ito, kaya dumaan siya sa OMB review, meaning pwede pang may revisions, pwede pang may dagdag na safeguards, pwede ring may pushback, pero ang signal sa market sobrang lakas. Gusto ng SEC na i-reinterpret ang approach nila at mas maraming crypto assets ang hindi na automatic na tatamaan ng securities label. Ngayon, bakit parang bridge itong interpretation? Kasi kahit gumalaw ang SEC, ang tunay na permanent solution manggagaling pa rin sa Congress via Market Structure Bill. Kaya kung ma-finalize man ito, parang tulay lang siya habang hinihintay ang comprehensive law. At may isa pang important detail, bago lumabas ang interpretation na ito, nag-sign pa ang SEC at CFTC ng Memorandum of Understanding, meaning nag-set sila ng formal relationship para mag-partner sa pag-regulate ng crypto. Importante yan kasi ang CFTC ang expected na may malaking role sa commodity side. So kung may token taxonomy na pinapakita ngayon, parang sinasabi nila na mag-a-align tayo, hindi tayo magkakanya-kanya. Pero syempre, hindi mawawala yung political reality. Dito papasok ang Clarity Act. May report na may agreement in principle na raw sa stablecoin yield at ito yung pwedeng magpausad ulit sa Clarity Crypto Market Structure Bill. Bakit stablecoin yield ang main pain point? Kasi nga, ang mga banks takot sila sa deposit flight. Isipin mo, kung ang stablecoin may yield at mas mataas kaysa banks deposits na halos wala pang 1%, posibleng lumipat ang pera ng tao. Yan ang fear ng banking industry. Kaya matagal na itong harang sa bill at umabot pa sa point na na-delay ang markup noong January, lalo na nung may malaking crypto exchange na nagsabing hindi nila masusuportahan ang bill as written. Ngayon, kung totoo yung agreement in principle, ang direction daw ay pagbawal ng stablecoin yield sa passive balances. In simple terms, kung nakapark lang at walang ginagawa, bawal ang yield. Pero hindi pa lumalabas ang full details at sinasabi pa na kailangan pang i-vet ng crypto industry bago tuluyang ma-finalize. Ang problema hanggang
hanggang ngayon wala pang bagong date kung kailan itutuloy ang markup sa Senate Banking Committee. At dagdag pa, may political scheduling din. May report na may ibang bill na uunahin sa Senate bago yung clarity. Kahit bipartisan support pa ito. So kahit may deal, hindi ibig sabihin bukas na bukas ipapasa. Pero at least may gumagalaw na pwedeng mag-unlock ng next step. Habang nangyayari ito, si Bitcoin naman kumakapit sa ibabaw ng 70,000. Ano nga ulit ang nagtulak sa bounce? May announcement si President Trump ng 5-day pause sa strikes laban sa Iranian energy infrastructure. At sinabi niya na may productive diplomatic talks. Interesting dito, may Iranian officials na nag-deny ng talks. Pero markets parang hindi masyadong nagpanic. Risk assets held firm. Si Bitcoin umiikot just below 70,000, up around 3.8% in 24 hours. At mas malakas pa ang ilang altcoins tulad ng Ethereum, Solana at Doge na halos around 5% ang gain. Hindi lang crypto ang gumalaw, pati crypto-linked equities, lalo na yung miners, at may dahilan yan. Maraming miners ngayon parang nagtitrade inline with AI infrastructure plays. Kaya kapag may risk on bounce, sumasabay sila. At pati traditional markets, sumama rin ang S&P 500 at Nasdaq, parehong nasa 1.2% up sa overall. May relief move. Pero ito yung important warning, kahit may pause, cautious dapat. Kasi ang rebound ngayon nakadepende sa susunod na 5 araw. Hindi lang basta pause, okay na. Ang tanong, ano ang mangyayari sa oil, sa shipping, at sa Strait of Hormuz? May isang trader na nagsabing nag-shift ang macro ceiling, meaning nag-iba ang limit ng market. Kung oil, mag-stabilize at mag-normalize ang shipping flows, pwedeng humina ang inflation fears. Kapag humina ang inflation fears, pwedeng bumalik ang rate cut expectation at mawawala yung isang malaking headwind sa crypto. Sa senaryo na yan, posibleng magkaroon ulit ng run si Bitcoin papunta sa 74 to 76,000 range, yung zone na paulit-ulit nang pumipigil sa rallies nitong mga nakaraang linggo. Pero kung kabaliktaran na mangyayari, kung masira ang talks o bumalik ang disruption sa energy supply, pwedeng umakyat ulit ang oil. Kapag umakyat ang oil, babalik ang inflation risk, babalik ang risk of mode, at pwedeng hilahin ulit si Bitcoin pababa. Posibleng bumalik sa mid 60,000. Kaya kung trader tayo, hindi sapat na green candle. Kailangan natin tingnan kung saan papunta ang oil story at geopolitics kasi yan yung nagdidikta ng mood ng global market ngayon. Ngayon, habang umiikot tayo sa regulation at geopolitics, may mas malalim pang trend na gustong ipakita ng big money. Tokenization. Si BlackRock CEO Larry Fink sa annual letter niya, sobrang diin niya na sa digital wallets at tokenized assets. Pwedeng mag-modernize daw ng markets at magpalawak ng access sa investing. Ang framing niya dito, hindi crypto hype, more on upgrade ng financial system. Sinasabi niya na yung current system, karamihan ng gains napupunta sa mga may assets na, habang maraming workers naiiwan at hindi nakakasabay sa market growth. Kaya ang proposed fix niya, tokenization at digital distribution para mas maraming tao ang makapasok at mas maging efficient ang markets. Kung ang ownership ng assets ay nakarecord sa digital ledger, mas mabilis at mas mura ang paglipat ng shares, bonds o funds unit. At kung may regulated digital wallet tayo, hindi lang siya pangbayad. Pwede rin siyang humawak ng tokenized bonds, tokenized ETF at kahit fractional ownership sa ibang asset tulad ng infrastructure o private credit. May linya pa siyang ganito ang idea. Half ng mundo may digital wallet sa phone. Imagine kung yung same wallet pwede na rin mag-invest long term kasing dali ng pag-send ng payment. Ganun yung vision. Investing becomes easier, accessible, and smoother. Pero hindi niya sinasabi na overnight papalitan nito ang traditional finance. Kinumpara pa niya ang tokenization ngayon sa internet noong 1996. Hindi agad-agad pero unti-unti nitong i-connect ang old at new systems. At ang call niya sa policymakers, buuin yung bridge ng mabilis pero safe with clear protections, standard sa counterparty risk at digital identity checks para mabawasan ang illicit finance risk. Meaning regulation pa rin pero hindi regulation na pumapatay sa innovation. Regulation na nagpapalawak ng access at tiwala. At hindi ito theory lang sa BlackRock. Sinabi rin niya na may early leadership na raw sila sa digital assets at may halos 150 billion assets connected to digital markets. Binanggit din niya na yung bill nila ang largest tokenized fund at may malaking stablecoin reserves at malaking digital assets ETF products din sila. So hindi lang salita, may footprint na. So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.